So ang atong mensahe karong buntaga, ang title niya is Hope of the Hopeless. So muna ay atong susihon, no? Ang paglaom sa mga nawagtangag paglaom. So naa po ba day paglaom sa mga nawagtangag paglaom? So muna ato susihon og naot nga natin makatunan, no? So kini siya ang atong outline. Of course, we start with introduction, then have faith in God, obey the words of God, persuade the people to come to God, encourage the people to remain faithful to God, and then introspection. So muna ang atong pag-asusihon, no? So in this world, from time to time maka-encounter tag nga cases, no, nga murag para nato hopeless ang situation. Siguro sa atong panahon karon, daghan gyud nagtuo nga murag hopeless naman ay kakuyaw na ba aning atong panahon karon, no? So because of the pandemic, siguro we always think na nga murag mawagtangan tag paglaom, no? Ma-hopeless ta. Pero muna atong taon do na batay paglaom kung kita mawagtangan na tag paglaom. So let's try to understand, no, something posible nga mahitabo sa atong kinabuhi, no? In general, even pa sa sugod pa lang sa gamay pa lang, bago pa lang ang kalibutan, nagi problema ang tao, nagi problema ang tao. Kung kini nga problema sa tao, mo siya mo lead pod to hopelessness, no? For example, kini sa Genesis 6 verse 5, no? The Lord saw that the wickedness of humankind or man was great in the earth, and that every inclination of the thoughts of their hearts was only evil continually. So ano na ko gipang highlight diyan, no, nga mga words, important words na, no? Lord, nakikita niya wickedness, ang kadautan sa mga tao. Unya dili lang kay wickedness nga kan, it's great, no? Grabe na kayo. Nya matag kuno silang every inclination kung sila mo abot sa ilang mga hunahuna, silang kasing-kasing yung dia mga dautan na lang continually, no? Nagapadayon hantod kada adlaw, matag takna sa ilang kinabuhi, mo lagi ginahuna ang kadautan, no? So mao na siya ang situation sa unang panahon, o ma-reflect ba nato karong panahon na ngayon ana sad ang nahitabo, no? Kung padayon nato sa verse 11 and 12, muna itong mabasa, no? The earth was corrupt in God's sight, no? And the earth was filled with violence. So makita nato, no, siguro di man tabo dinay nga ning kalibutan na corruption is rampant, no? But kini corruption dire sibiyan katong kanalang pangurakot sa kwarta, no, is even the morals, no? Ang moral sa tao corrupted, ni na mao, no? Ang mga will sa Ginoo, ang mga pulos Ginoo i-set aside na, no? Doon na nagani attempt nga di na ta pwedeng muwali, no? Doon ay gi-propose nga katong bill, no? So grabe gid kayo, no? So walay kalahian sa atong panahon ni Noah o sa atong panahon karon. Violence, grabing violence, no? Labi na karon nga doon na mga armas nga ng armas de fuego or firearms, no? Nga madali na lang kayo mupatay og tao, no? Grabe ang violence sa atong panahon karon. And then kaning tanan nakita sa Ginoo, no? Verse 12, God saw that the earth was corrupt, for all flesh has corrupted its ways upon the earth. So dili lang ways mga pamaagi, no? So sa ako naging ganina, ang corruption is not just in terms of monetary, no? Corruptions dire na appeal ang kana siyang atong moral values, no? Yung atong what is ang atong sense of right and wrong wala na, no? So mao na siya, and we know kung sa resulta ni when the earth was corrupt. We know, di lang ako ipakita na kitaas ng istorya, we know that God flooded the whole earth, and then ang habilin si Noah na lang ug ang iyang pamilya. 8 na lang kabuok sa kadagandaghang mga tao atong panahon na, no? We can just imagine, no, na mga edad og 900. So pila ka apo ang dila kay apostohod kitin ug uban pa, no? Daghan kaayong mga tao na atong panahon na, pero when God nakita niya ang kadautan gyud sa tao, usa ra gid ka pamilya ang habilin. Hinapunta, no?
nga magpabilin ta sama kay Noah bisag kita na lang pamilyaha if ever man gani mabot sa ginabuhi nga ang uban di na mo to Ginoo, di na mo ila kaniya, maghimog mga dautan. I hope kita magpabilin, bahalag kita na lang ang mga pamilyang habilin. No, dili ta mo give up, no? We should not give up, we should not lose hope, but we should be hopeful nga dunay Dios nga nagtan-aw kanato. Okay? So dihang na anay mga Israelites muna gisulti sa Ginoo, no? Kung dili sila mo diligently observe all the words of this law, katong law na gihatag sa mga Israelites man niya, ang context na Israelites, no? Tagaan sila mga balaod sa Ginoo, nya we know ang balaod sa Ginoo alang sa kayuhan sa tao, no? And then ginahanglan i-observe, dili lang kay observe diligently. Na word ha, diligently, na adverb, no? Nga modify sa verb nga to observe. So kinahanglan nga pangyod nagipagpaningkamot, nili lang kay tuman-tuman wala kita nang ningkamot, no? Mangintamot lang nga, oops, oy kani batin sayop ni, okay ni dapat sakto ni ana na. Yang uban magbuhat na ani bati man ni. Pero sige na lang kay ang Ginoo may atong gi-please dili man tao. So dili ta magpadala sa mga tao, no? So we have to diligently observe unsa iya mga pulong, no? Nya dapat magkahadlok ta kuno, no, sa ngalan sa atong Ginoo, no? And then the Lord will kung dili lagi na ang mitabo, the Lord will overwhelm, no? The Lord will overwhelm you and your offspring with severe and lasting afflictions and grievous and lasting maladies. So man siya, no? Usa di ay sa katong ganina ato nakita man to flood man to nang gihatag sa Ginoo. Dire ang mga Israelites gingnan sila nga if you don't follow, no, ang pulong sa Ginoo, ingon diya naamoy madawat, no, ma-overwhelm mo, no? Ma-overwhelm mo sa og inyong mga kaliwatan sa severe ug lasting afflictions. No, dili maayo, di ba? Grievous and lasting maladies. So mga sakit nga mulungtad. So dili lang siguro sa katuig, no? Kana mo na siya may tabo kung kita ang dili kita mo observe sa mga pulong sa Dios, no? And then dire gani na pailaing sa verse 60 to 61. Gingnan niya ang mga Israelites, he will bring back upon you all the diseases of Egypt, of which you were in dread, no? And they shall cling to you. So sa una doon na sila mga sakit-sakit sa Egypt nga ilang kadlukan nga mutakboy kanila, pero wala to mutakboy nila, no, sa mga Egyptians lang because they were protected by God. Pero kato ilang ikadlukan nga mga sala naman mga sakit sa mga Egyptians, ingon niya ako nang idaldadon sa inyo, no? Ug mutakboy kaninyo, mupilit diha kaninyo, mo cling to you. Then every other malady and affliction, even though not recorded in the book of this law, the Lord will inflict on you until you are destroyed. So daghan ni siya nga mga daghang mga sakit nga naapil ani. Kay kuwa man ko not recorded in this book of the law. So basin posible ang COVID-19 apil ani, no? Unya mo na siya usa man kay hinungdan, no? So think about the world sa atong panahon karon. Angayan ba nga pwede tang taga COVID? Okay, angayan ba? I'm sure, no, makakita ta. No, when before the COVID, what unsa may mga gibang buhat sa tao? No, even ang worship mas lisod nag-worship ang mga tao. Oh? Unya karon nag-pandemic na, mauban gani, wa pagyapoy kausaban. So lisod kayo, no? So kini siyang tanan unta, no? Kani mga Israelites may gisaaran ani, pero mga Israelites pod gitagaan po na siya og na pagisulti Ginoo niya sa dang gi-offer ni Solomon ang temple. Ug mo ni ang common kayo nga gina-quote sa mga katawhan karon, no? When I shut up the heavens so that there is no rain and command the locusts to devour the land or send pestilence among my people. So kanang pestilence, no? Muna say apil na diha kanang mga sakit-sakit nato, sakit-sakit sa hayop, sakit-sakit sa ato, guban pa. Yan. So kana ang Ginoo day pwede mo shut up sa heavens aron walay dunay drought. Ang Ginoo pwede niyang mo send og mga gamit ng locust, no, nga mo devour sa ilang mga tanom aron walay sila maani, no? Og mga pestilence, mga butang nga ana siyang makadaot, no, sa katawhan, no? Kung adto na sa mga tanom, it will affect the people also.
Pero ingon dia, if my people who are called by my name humble themselves. So unang-una, humble themselves. Nag-humble na ba ang mga tao karon before God? May question. No? Ang mga tao karon nagpatawag ba in Jesus name sa nga ni Kristo? Christian ba sila or did even reject the word Christ sa ilang kinabuhi or reject God in their lives? So kana man question kayo, no? Dili madala ni siya chain letter, no? Mahilig ka mo forward ug paano nang copy and paste sa ilang prayer. It cannot be done. It cannot do away with what God has given us kung dili gid ta mausab, no? Di ta mo ila kaniya, di ta magpaubos kaniya, no? Dili na siya madala. No? So ingon dia, if my people who are called by my name, so una dapat nagpatawag ta in his name, then humble themselves kuno, magpaubos sila, mo pray, mangita, no? Nagpangita ba ang mga tao karon sa naong sa Dios or nagatalikod ra gyapon, nagpabilin ra gyapon? So manay question dia, no? How can the land be healed? Kung ang mga tao kutob na lang sa istorya, kutob na lang sa post, wala gibuhat sa iyang kinabuhi, no? So careful tana, no? Naisaad but dili, although para sa Israelites na kaya ni buhaton sige no, alang kanato. Kung kita ang tanan mamalik sa Dios, talikdan nato ang mga binuang, ang mga sayop, di iluhon nato siya. Dili kay maghimo tag ato, supako nato yung mga pulong. Daghan kayong mga balaod nun nga ipasa aron masupak ang iyang mga pulong, and then we can expect fast healing of the land. That's a big question, mga kaigsunan, no? So kinahanglan kuno ta mo turn from their wicked ways. Kana na condition na siya. Then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. So klaro kayo mga conditional, mga kaigsunan. So observe again. Sa pandemic ba, daghan bang mga tao nga nausab? Munay question dia. Daghan bang mga tao karon nga nangita nas Ginoo? Okay? Daghan bang mga tao karon mo ila na Ginoo? Daghan bang mga tao karon nga nitalikod sa ilahang mga pagsupak sa Ginoo? So muna again, mga kaigsunan, no? I hope dili lang kutob ta sa mga post, dili lang kutob sa sharing ato gyud na siyang buhaton. Because sharing will not work kung wala na ito gibuhat. Di makita sa Ginoo nga kita nitalikod na sa atong mga sayop nga mga binuhatan. Okay, so lisod kayo ang atong sitwasyon. But kaya sa Ginoo nga i-heal ang land. Kung kitang tanan, una magpatawag ta kaniya, magpatawag ta sa iyang ngalan, meaning we'll bear the name of Christ. We are Christians. Unya magpaubos ta, mangita gitag maayo niya, muhatag panahon niya, or una mutalikod ta sa atong mga binuhatan nga dili mao. So karon usa atong buhaton, mga kaigsunan, para ma-heal ang land or makatabang ta in some way, because this is mo ni siya ang saad sa Ginoo, pero daghan kay kondisyon nga ang ay rato nga tanawon, no? So muna first kay problema nato sa garas mga tao, walay pagtuos Ginoo, dili gani mo ila Ginoo, no? So saan nila pagtuos Ginoo kundi sila mo ila Ginoo, no? So unang buhaton na to, first is we trust. We have faith in God. Have faith in God gihapon. Just like sa last sermon ako, we start with have faith in God. So mo na dia, kung dili ta mo to Ginoo, useless kay nang magpasa-pasa ta og mga sanay post nga prayer kunuhay, no? Dili man na imposible man Ginoo mahimuot kanato kung atay pagtuon niya, no? Ako nang gi-discuss sa the other meeting, other sermon katong Hebrews 11:6, but wala na ko i-appeal diri karon. So muna siya, kung panahon ng mabot ng hopelessness na to, kinahanglan mo baton tag pagtuo. Kinahanglan ang pagtuo gyud una na siya, no? Kung natay tinura yung pagtuo, everything will follow, no? So for example, kay atong topic diri, hope of the hopeless man. Tanan na to kining usa ka tawo nga hopeless kung nunaon gyud siya ngano man, kisa man nga tawhana, kisa man nga couple. Ang couple nga si Abraham o si Sarah. Okay? Ingon dia by faith, no? So pinagi silang pagtuo sa Dios. He received power of procreation. So nakabaton siya gahom
nga makabaton pag anak, no? Even though he was too old and Sarah herself was barren. So bisan po kung tiguang na kay siya because he was about 199 years old na, and Sarah was also 89 at this time. Yeah, we know nga kanang 89 is past the menopausal stage na, but even at the time nga wala pa menopausal si Sarah, barren na siya daan. So all the more nga it's hopeless, no? Because again, wala lisod na. Di na mo imagine that doon na pa'y makabaton pa sila gahom nga mo procreate. Yun niya, nga naman nakabato siya na because he considered him faithful who had promised. So isaaran siya, tuman gyud niya ni saad ni tuo siya nga faithful siya sa iyang promise, no? Kani nga promise dire katuni siyang sa Genesis 15 pa. Minsa, I will make your descendants as numerous as the stars of the sea. Ano, as stars of the sky and the sand of the sea, something like that, no? Tinganana ka kato nga saad na siya, no? Even before na kang natao pa si Ishmael, no? Kay Ishmael was born, magbasa na to sa Genesis 16 verse 16. But kini nga promise chapter 15 1 to 6 na ni. Okay? So yan ang gituhuan at the time nga biyan kana siyang biyan na sa stage nga pwede sila mga anak, no? Ingon siya, therefore from one person and this one as good as dead, no? So murag patay na gyud kay tiguang na, descendants were born as many as the stars of the heaven and as the innumerable grains of the sun by the seashore. So nakita na to nga even nga naay kini nga situation is hopeless, God gave them hope. God was their hope in whom they trust, no? So mo na siya gani sa Romans nga account ni Paul, ang yang term there is hoping against hope, no? Si Abraham murag nga ba hoping against hope, di ba? Imagine maglaom ka sa murag di na pwede kanang wa na paglaom, nang hoping against hopelessness. He believed that he would become the father of many nations according to what was said, so numerous shall your descendants be. He did not weaken in faith. So faith gyapon ang faith in God gihapon ang naghatag niya og paglaom, no? He did not weaken or sa bang version waver his faith when he considered his own body which was out already. Anong kulang man eh. I don't know, cut and paste naman tani. So I'll check later on. He was already as good as dead. For he was about 100 years old, or when he considered the barrenness of Sarah's womb. So klaro kayo, no? Nga bisan pa man nga nag-hope against hope na siya, hopeless ng situation, pero naglaom gihapon siya because of his faith in God. So muna nga keyword nato dire gyud, ako nang pinaka first thing gyud is have faith in God. Okay? So mga kaigsunan, no? Sa mga panato, no? Mga Christian couples nga wala pa anak, magkadugay ang panahon, I hope dili mo ma-weaken yung faith, no? Padayon lang yun, no? Because pwede ra gyud na when God gives you what you desire, no? We just keep on praying for you, but just can also, no? Trust in God, have faith in God nga pwede ra gyud na kung iyang itugot, no? Di na nako yapil dire katong case ni Zechariah ug si Elizabeth. That's another case also, no? But I think enough na ni kay mo taas atong lesson. So I hope dili ta mo give up, no, sa mga times nga we feel hopeless, no? Because there is hope, and that hope is God. No? Have faith in God, and pwede gid niyang himuon kung iyahag yung gustohon. No? Another case kini siya, no? Pag-abot nila katuning pa, no? Ang Egypt gi-release ng mga Israelites sa mga Egyptians, unya karon na-trap na sila near the Red Sea. So kan yun na, kini siya hopeless ang situation, gawas sila kadaganan, and yun diyan as Pharaoh draw near, so meaning ang mga sundalo ni Paraon nagkaduol na sila, wa sila kadaganan, kay dagat ang ilang giatubang, no? Bisag imagine lang nga ni kining picture diri sa kining gibitngil, no? Bisag nga nga medyo duol ra makita ra nimo ng isla, di gyud na pwedeng mulakaw ka diha, hopeless yung ka kung nakas pikas, nakas mahawak, or dire sa mahawak area, hopeless ka.
kung na-trap ka wa kay kadaganan sa likod nimo na ada mga sundalo nga nag-advance, no? The Israelites look back and there were the Egyptians advancing on them. So natural reaction is in great fear the Israelites cried out to the Lord. So diha usahay kining mahadlok na sa pamutawag og Ginoo, no? So humon kay na sila dito, silang hadlok sila. Pero actually naani say human ani nga verse daghan pag gini complain 11 and 12 wala ko gi-appeal dire. Complain sila, may pay dito na ana, di ba? Dito tami ana. So complain sila kay Moses, no? Pero sa diretso ta sa verse 13. So silang hopelessness, naabot sila hope. But Moses said to the people, do not be afraid. So muna ang initial reaction is fear. But dapat we should not be afraid, we should not fear. Just stand firm, no? Magbarog ka mong malig-on. Dili na siya magbarog nga malig-on kana nga ang pasabot diha, magbarog lang diha nga bahalag dasmagan sila sa mga kining mga Egyptians, di sila matumba. Dili na mo pasabot diha. It means you stand firm, believe in God, no? Lig-una ang imong pagsalig, pagbarog diha sa Ginoo. Kay definitely dili gini siya pagbarog nga physical, no? Kay dasmagan kag maigo lang kas ulos kabayong nagdagan, siguro tumba na ka, no? But ingon diha, do not be afraid, stand firm. And see the deliverance that the Lord will accomplish for you today. For the Egyptians whom you saw today, you shall never see again. So dire nakita no nga ang Ginoo di ay mo ilang hope, no? The Lord will accomplish something, no? And then the Lord will fight for you and you have only to keep still, no? So kalma lang, no? So muna nga usay way gamit gyud ang fear, no? Kung wala tayo ko sa Ginoo, no? So atong itugyan ang tanan sa Ginoo. Muna have faith in God. So we know, no? Dili na ako ikuan ang resulta ni. We know all they were able to cross the Red Sea, di ba? Gipikas ni siya, no? And then naagi sila sa mala, no? Sa kanang dry ground. Imagine lang na, no? Which is very impossible with man, but with God nothing is impossible. So muna diha nga kumusalig lang kita sa Ginoo, dako gyud chance nga ma-pan kita, no? Ma-safe kita. So when times nga naata sa hopeless situation, we always remember that there is hope, and that is God. Laing situation na kihatag ninyo sa New Testament. There was a woman who had been suffering from hemorrhages for 12 years. So dili lang ni siya 2 years, no? Atong pandemic almost 2 years naman no? Pero kini 12 years niyang gisuffer kini maong hemorrhages, dinugo siya sige, no? And he had endured much under many physicians. So bisan pag pila na ka doktor ang iyang gipakonsultahan, wa gyoy kaayuhan, no? Unya nahurot ang tanan. Okay? So daghan sa mga doktor nga konsultahan, no? Wa gyoy kaayuhan, nahurot pa ang tanan. So klaro kayo nga ma-imagine nato, no? Kay siyempre, no, ang tao gusto mong siyang maayo, so mo spend siya whatever naa niya. So nahurot in taon niyang kaptanan. Wa gyoy kaayuhan, gani dili kay naghatag og naghinay kaayo kun dili nagkabati bagid, nag-grew worse, no? Ingon dia, no? She was no better but rather grew worse. Nagkalisod, nagkakuyaw ang tanan. Okay? So hopeless yun na yung bayhana kung nunaan na to, no? But when Christ came, doon na siya nakitang hope, no? Verse 27. Nadungog niya si Jesus Christ, no? He came up behind him in the crowd and touched his cloak. So nakadungog siya about ni Kristo, niadto gyud siya. So pangutana diha, nganong niadto man siya? O unsa may naan niya nganong niadto man siya? It's because of his faith in God, in Christ, di ba? Iyang faith mo nag-move niya. I've been emphasizing this, no? Nga kanang faith bisan sa mga albularyo lang daan, no? Kay common man kay sa probinsya nga masakit si Inday, ingon dayon nga pagkato sa albularyo, mingon man na nakasabot na siya og kan di nato ng dakong kahoy. Unsay buhaton aron malimpay tong dingon nato. Magbutang ka dito kan manok nga ugis. Nya ka na manok ugis magawa kay kwaon mas albularyo. So kung di ka mo tuo, di juga mabuhat ana, di ba? So kini the fact na niadto gyud siya pagkadungog lang niya na si Jesus Christ, niadto gyud siya, grabe siya pagtuo. Naa siya pagtuo sa Ginoo, no?
So she has faith, or she had faith in God, no? So adto siya dito, nya nisunod siya, nya daghang kay tao gani. Then karon iyag yung gihikap ang biste ni Kristo, no? She touched his cloak. For she said, if I but touch his clothes, I will be made well. So muna iyang pagtuo sa Ginoo, nga kaya kong ayuhon sa Ginoo, hikapon ko lang iyang biste. Kaya kong ayuhon niya. So that's the kind of God nga iyang gituhuan, no? So tuod man, verse 29, immediately her hemorrhage stopped, and she felt in her body that she was healed of her disease. So makita nato no nga naagi day hope, no? And nakita nato God is the hope nga makahatag nato og hope diha sa time of hopelessness. So I hope dili ta mahutdan og paglaom mga kaigsunan, no? So itugyan lang gid ang tanan sa Ginoo. Siya mo na control sa itong kinabuhi. Mas mayo nga siya mo take control sa itong life. So, gani, tanaw na ito niya, padahal sa dato, verse 32, luksol ta. Doon na pa man ito in between. So, dito sa 32, si Christ, kaya nangutana man siya kung siya naghikap na ako kunuhay, pero kay bago siya, para lang ang mga disciples mapano. So, he looked around to see who had done it. But the woman, knowing what had happened to her, came in fear. So, nahadlok siya, kay nangahas man siya pagdool, no? Kining ang yang kadlukan na dili kay nahadlok siya di siya maayo. Ang yang fear ani is pwede siyang makasab-an because kung tanaw ka sa Leviticus, kanang nagdinugo kung na kay blood discharge, bawal ka muhikap og something sacred. So pwede gyud siya nga i-kuas Ginoo. No, wala la ko gi-appeal dire, no? Naani sa katong study na mo sa Jehovah's Witness, no? Bawal ni siya nga muduol ang babae sa nga nang mutas og anything sacred. So kay iyang kita si Christ, so naturally mahadlok siya, no? So she came in fear and trembling, pero fell down before him and told him the whole truth. So iyang gisultihan nganong hikap siya, no? Nganong siyang nganong nito nganong hikap siya because iyang gituan nga maayo siya kung hikap siya. So iya tong gi-explain yang pagtuo. Karon sa tubag ni Christ, he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your disease." So klaro kayo mga kaigsunan, no? Nga God can heal us instantly kung iyag yung itugot, no? So mula na siya diha, no? Ato lagi nang hunaon, no? So the best thing gyud is magtinarong kita, no? Labi na when time nga it's good, no? Paningkamot gyud tagaig panahon ng Ginoo, no? Kung kan na to atong mga bisag ginagmay lang natong services, tagaig gyud time mga igsoon, because kung atong biyaan ang atong mga unahon na to ang atong worldly things, basin dili ta ka-avail sa ihang power nga instant na gyud pwede maayo, no? So hinaot nta, no, nga nasabta na to, and basin moingon mo nga kadugay na ato panahon pa man to ni Abraham, panahon to ni sa mga Israelites, panahon ka Jesus Christ, sa una to ingana siya, pero karon di na. Ayaw mo nga anak mo nga igsonan. Kay many people quote this verse. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So walay kausaban ang gahom sa Dios. The power of God does not diminish over time. No? Dili na prag tao nga dunay peak sa iyang mga sa iyang edad nga daghan siya mabuhat and eventually mobalik sa pagka-uselessness inikabot siyang pagkatiguang. God is not like human. So kung unsa siya gahom niya sa una, it's still the same today, and it's still the same tomorrow and in the future. So I hope we'll learn from his words, no? So now no? Una ko naturo, no? Sa atong mga I'm sure nakaagitag nga mga panahon nga we feel hopeless. Did we have hope in God? No? Kung nawagtan ng paglaom, I suggest that we come before God today and ask for forgiveness and repent. Meaning, ato na itong di na buhaton, magmutsalig na kita sa Ginoo, muhatag na tagpanahon sa Ginoo, and so on. No? Because siya lang yun ang makahatag na ito o paglaom sa panahon nga wa na tayo paglaom. So, knowing this, doon na siya lagi mga butang nga angay po nato nga ipakita. No? So, dili na mo claim na tayo faith, ato pong buhaton ang sunod. We have to obey His words. No? Obey the words of God. No?
Kay even sa Old Testament times, Israel, ang mga Israelites gipanan gyud giwarningan. Dunay condition. Kung mo-obey ka, you will have the blessings. No? If you will obey, if you will only obey the word, the Lord of the only the Lord of your God by diligently observing. So wala ko ma-highlight, no? Diligently observing. Mao gina ang keywords na kanunay. No? Basin ng kato natin problema because we are not diligent enough, no, in observing sa iyang mga pulong sa New Testament, no? Kini Old Testament man eh. But again sa akong yon, the same ra gyud ang Ginoo. Unsa siya sa una, karon og ugma, then we will learn from kani mga Old Testament records, no? So we have to diligently observe sa iyang mga sugo. Anya the Lord God will sit you high above all the nations of the earth. Again, sa Israelite ni siya gihatag, pero again, it cannot be applied to us because we are the new Israelite. We are the Israelite of God today. Kitang Christians, no? And so all these blessings shall come upon you and overtake you. So imagine na, ma-overtaken ka sa blessings. Pero ang condition, if you obey the Lord your God. So makita na to, if you obey the Lord your God. Asa na to makita yang, saan na to siya pag-obey? Of course, sa iyang word. No? Sa iyang word. So nang question that, do we have time for God's word? After that, do we have time to execute God's word? No? Usara ba sa iyang word here is, we have to go and make disciples of all nations. No? Kaya lang ta, nagalihok ba ta? No? Naga-invite ba ta sa atong mga kaigsuonan? No? So man something for us to think of, basin naka-focus na ta sa trabaho, no? Focus na ta overtime, whatever, no? Double work, no? Ngana usahay ba mitabo nato, no? But kining tanan useless gyud na ang inyong makita from overtime and double work or triple work kung ang Ginoo dili na maminaw nato, no? So I hope bisag usalay trabaho nato, basta na ang Ginoo i-free us ta niya, i-bless ta niya. Of course, wala na nagpasabot nga di ta mo trabaho. So ang kanda nga i-bless ang atong mga trabaho. So verse 3, blessed shall we be in the city, meaning kung nagtrabaho ka sa syudad, for example, blessed shall we be in the field. Kung nagtrabaho ka, kumaka, in other words, bisig asa ka, na usay imong trabaho, i-bless nas Ginoo. Kana lagi kung kita pod ingon dia nagatuman ta diligently sa iyang mga pulong. So muna, we have to obey the words of God. Otherwise, we will not avail of the kaniyang promise nga there is hope for the hopeless. Dito sa 28 verse 20. So the Lord will send upon you disaster, panic, and frustration in everything you attempt to do. So na, in everything you attempt to do. So katong pangabuhato kuno pwede tang tagag disaster, tagantag panic nga mode, no? Nga ma-frustrate ta until you are destroyed, no? And perish quickly. So kalit lang kitang mahanaw, no? On account of the evil of your deeds, no? Sa atong mga daotang binuhatan, because you have forsaken me. So muna diha, no? Muna atong pangutana, no? Ato ba yung gisunod ng Ginoo or ato siyang kalimtan unsahay? Sa atong kabisi ato siyang i-forsake for a while, dili murag lisod na, no? So muna nga I hope ato yung unaon, no, nga unahang Ginoo ang imong mga trabaho, ikuan gina siya, i-bless sa Ginoo. Now, kato ganina ato nakita, no? Chapter 28 gyapon to kato mga sickness nga gi-mention ako sa introduction. So kato siya appeal to siya kung mo disobey ta sa word of God, no? So I hope again atong paningkamutan gyud nga i-obey ang words of God. So karon knowing this, no, nga kinahanglan ta mo to, mutuman ta niya. Kung makabaton tag pagtuo, dili na pura nato to save the world, no? To save the world from the hopelessness, dili pwede kita lang because we might be short of the number that God wants to see, no? Pwede nga kung kita lang wala ta naglihok, unya ang number dili mo enough nga i-withdraw sa Ginoo ang iyang patikim, no? O yang mga pagpahimangno sa ato through sickness or some kind of difficulties in life. So useless gyapon, we will suffer. Di ta kagawas kung wa tay mga quarantine pass, di ta kagawas kung wa tay facial ug face mask. Unsa pa diha, no? Kung pipila lang kabuoksan ang mga tao nga nagasubay naning kamot nga musunod sa pulong sa Dios. So muna nga we have to expand, and that is next ang atong
nabutang din ako din no 21 ug 22. So kato nga pestilence no, mo cling to you. Part ni sa katong pag ano nga mo biya no, until he has consumed you off the land that you are entering to possess. The Lord will afflict you with consumption, fever, inflammation, fiery heat, drought, and with blight and mildew. They shall pursue you until you perish. So muna saad sa Ginoo ngadto sa mga katawhan sa Israelites. So it can happen to us. Bisan kita yang katawhan kung kita again mo dili na ta mo tuman sa iyang mga pulong, no? So sa akong yung kanina muna to, no? Dili pwede nga kita lang pod, no? Dili pwede nga kita lang pod. Kay we might be ang atong number may be too short or too small for God not to send the plague or send the pandemic or to end the pandemic and so on, no? We need to persuade the people to come to God. Kaya there are so many people today na wagi panahos Ginoo. They would rather believe man. They would rather serve the world nga puros kwan gyud, no? Magsige sila rally for something dili mao, no? Pero wagi Christians nagrally para sa alas pulos Ginoo, no? So kan sayang kayo. In fact, nakoy nakita nga sad kayo no, nagapil-apil pagkan para lang gyud makapakita sa iyang mga classmates nga kan siya, makikibaka siya, nag-support og something nga dili mao, no? So muna we should persuade the people to come to God. There is a New Testament, si Christ, si Paul nagtingo, no? You must understand this, that in the last days, distressing times kuno will come, no? So mga dili mayo nga panahon, no? Distressing times. Unsa day mitabo? Yun dia, for people will lovers of themselves. Can you see it now? No? Ang katawhan ba naglove sa Ginoo or love sa iyang kagalingon? Okay? Lovers of money. Ang mga tao ba karon lovers of God or lovers of money? Okay? Boasters, manghambog silang mga achievements. Post their Facebook nga mo ni siya listahon kung sa na-achieve nila, no? Unsa pa? Arrogant, no? Kan kayo murabag labaw pas Ginoo, no? Kusog kan kayo. Mo supak, abusive, no? Sa pa disobedient to their parents, no? Daghan ka na, ungrateful or unthankful, no? Dili mapasalamaton sa Ginoo nga naghatag sa ilang sa tanan, unholy, no? Inhuman, no? Implacable, nang dili mo pasaylo, slanderers, profligates, kana mga way self-control, no? Brutes, haters of good, no? Arila ta sa laing version ani nasa New King James, hindi unloving, unforgiving, slanderers without self-control, despisers of good. Di ba? Kadaghang tao karon nga ang unsay what is good, ilang tamayon, ilang supakon, ilang kang himuon nga bigot, no? Kung kan ka kana siyang musunod kas pulong sa Ginoo. How can we expect that God will heal the land kung inana gihapon ng tao karon panahon na, no? So I hope kini siya nang hitabo man gini karon muna nga ato silang i-persuade, no? Napa ni sa sunod, no? Napa treacherous mga kan kayo, mga sa tao ni kini mga kaning mabudhion, no? Reckless ko no, swollen with conceit. Actually mas nindot basahon ning sa laing nga sa King James, New King James. Nga headstrong, no? Murag pikig ulo. Mga mapahitason, lovers of pleasure rather than lovers of God. Again, if you check all the people in this world, there are more lovers of pleasure than lovers of God. Definite ko ana, no? So I hope kita madala unta sila, ma-encourage ta sila that they would become lovers of God, no? And then ang uban naaman toy lovers of God kunuhay, pero sayo pud ang pagtulunan, no? Even in the denominations na form of godliness, pero wala po'y power, nga naman. Pagtulunan na gyapon sa tao, taken out of context ang Biblia. So dagko kay problema. Kay dili lang ta kaingon nga katurang mga niila, wala ang problema nato dili lang katong wala mo ila Ginoo. Even ang niila Ginoo pero nagsunod sa sayo nga pagtulunan. No? Kay wala ra ba na siya Dios kung mapanta, no? Kung wala na siya little natin verse no? Anyway, so man sa chapter 4 ingon ni Paul,
So I urge you solemnly, no? So diri ko dito sa karon madali ta, no? So giingnan si Timothy, proclaim the message. Be persistent, no? Ayaw pagpaloy-paloy, no? Whether time is favorable or unfavorable, no? Kung tanan nimo mayo ang panahon o dili, no? Siya convince, rebuke, no? And encourage with utmost patience in teaching. So muna i-encourage ni Pablo ngadto kang Timothy. Kay ngano daw mo ni siya, nani siya reason pa. Dapat kato ganiha nakita nako nga ato naman to napakita, no, nga mao ni ang karong panahon na daghan kayo mga dili maayo, no? So ingon diri you have to proclaim, no? Kinahanglan nato ipaabot sa uban. We have to persuade people, danihon nato ang mga tawhan nga mobalik na ngadto sa Dios in teaching, no? Kung ninyo kaya i-teach, inviting, no? Just like the Samaritan woman, invite lang ninyo, no? So there is a no? Ay na kuan din siya, no? So ano ni siya? Ngano ko no, the time is coming when people will not put up with sound doctrine. So makita na to nga dili lang katong mga tawo nga nagtuo og Dios ang problema karon. Kaya naa may daghang nagtuog Dios pero ang pagtulunan usbon, no? Bisan lang dahil usab ang pagluwas sa tao, giusab na nila. So pwede dako ang problema na to, dili lang katong mga taong wala mo ilag Ginoo. Even ang nag-ilag Ginoo wala mag-keep og sound doctrine, mas ganahan sila atong naidaghan kayo nga nindot ka emotional mo simba, naay mga sayaw-sayaw uban pa sa ilang pagsimba, nya mga pagtulunan di mao, no? Dili mao ang gitudlo ni Kristo, mo na ilang ganahan. Mutalikod na sila sa truth. Di na ganahan invite ko ni mag Bible study, no? Mulikay. Diha kana siya boring nila diha, no? So tanawa, ang problema nato dili lamang sa katong dili mo to Ginoo. Problema gihapon includes katong mo to Ginoo, pero naa sa mga denominations nga giusab nila ang pagtulunan na Kristo labi na kuno sa pagluwas sa tao, no? So pero entertaining kayo ang ilang pagsimba, no? Pero dili man na siya mo basihan ang entertaining ang pagsimba. So I hope nakita na to, no? Nga kamo o kita dili lang ta mo persuade nga ang tao nga wala mo ila Ginoo paduolon nato sa Dios. Even katong nakaila nag Dios pero sayop ang ilahang gituhuan, no? Appeal na siya because kung wala na sila literal makita na to nga kung naa sila diha wala man gyapon sila Dios silang kinabuhi, no? Nanay verse nato issue na literal. So I hope ato na siyang pagabuhaton mga kaigsunan. Kung gusto ta nga mahil ang land as soon as possible, we have to do our part. We have to increase the number of Christians because later on we'll see nga pwede siya nga ang number is less sa what God wants to see. So sunod last na to nga point diri is dili lang kutob sa pagdala nila ngadto sa Dios. We have to encourage them to remain faithful to God, no? So muna I'm sure natay mga kaigsunan nga ang nanay nadala ngadto sa Ginoo, no? I hope you also encourage them to remain faithful. Kaya ang uban na you know nga naiuban ninyong gidala nga nawa gyud, no? Ako gani nagtudlo po naagiwa. So muna ato na siyang tabangag encourage nga mo remain faithful. It's not enough also nga makailas na Ginoo mo do sa Ginoo. They have to remain, no? Otherwise wag gyapon. So mo na nga hinahunta nga ato ni siyang buhaton, no, nga kitang tanan nga Kristohanon magtinabangay ta, no, nga katong masulod na naabot na sa Ginoo sa iyang ginharian, we should encourage one another to remain faithful to God. Otherwise mugamay gyapon ang number and we cannot expect the land to be healed as soon as possible. Muna akong ingon nina, no, katong sa even sa denominations, no, we might say nga daghan naman Christian karon. Dili na true. Gamay ra gid ang real Christians kung ibasin mo sa Biblia. Na? Daghan nga Christians na nagsimba by thousands. No? Ilahang kan by hundreds. Ilang mga kan naidagko kayo mga bisag sinihan punon nila. Pero susihang pagtulunan kung mao ba lahi sukwahi sa gitudo ni Kristo, wala sila nagpabilin sa pagtulunan ni Kristo, therefore they have no God. Sumala ani nga bersikulo. No? Everyone who does not abide bisag kinsa nga wala magpabilin sa pagtulunan ni Kristo ug nagalapas sinuon walay Dios. Whoever abides in the teaching has both the Father and the Son. So muna katong atong pagdasig sa uban nga moadtos Ginoo, dili lang kutob sa mga dula kaila Ginoo. Apil pod
ang kato nakaila na Ginoo pero naa sa sayop nga pagtuo, no? Kay kung wala sila nagpabilin bisan pag nakaila sila ni Kristo, kung wala sila Dios gihapon sumala diri. Kaya ang nagpabilin lamang sa pagtulong ni Kristo mao na amahan ug ang anak. So mo nang maningkamot kita mga kaigsunan. So di ta magkumpiyansa nga daghan na bitang Christian, mahil ra lagi ning land. Dili pa daghang Christian mga kaigsunan. Daghang Christian, no? Nagtawag lang Christian. Pero in reality, there are only very few. So muna, we have to really very few lang unya di pag kita encourage sa atong mga ka-few nga kauban to remain faithful, magkawala then paingon kita sa katong hopelessness nga situation, no? But we know again there's hope. We have to do our part, no? So tuo tas Ginoo, salit tas Ginoo, tuman tas siyang pulong, and then mo persuade ta, then ato siyang i-encourage po to remain faithful. So dire, no, you shall worship the Lord your God, sa Old Testament na siya, no? So kung ang tao tinuuray na iyang pagsimba ngadto sa Ginoo, hindi, I will bless your bread and your water. So again, mo daghan naman kayo nagsimba, daghan mga Christians, Brad. Tanawa lang Bible kung ang ilang worship is acceptable ba, no? Sa Matthew 15:1 katong 1-9, natos importance of God's word, klaro kay dito nga kung ilang itudlo ang pagtulunan nga Islam, mga traditions of men, hindi kawang alang pagsimba, verse 9, no? Because they teach human doctrines. So kana bisan to thousands or hundreds of thousands ang nagsimba, kung ang ilang pagtulunan dili mao, wala gyud mga tradition sa Taurat, pagtilinan sa Taurat gyapon, bisan to nagkut-ukot og Bible out of context, then gamay ra gyapon ang gawas. So muna nga kini dili gyapon ato ma-meet ni siya nga i-take away ang sickness from among you, no? Sa iyang katawhan, no? So muna siya di na ako ikan ng uban, no? Basta kanila importante rin nga kung magsimba gyud tinuray simba ang tao, no? Muna nga kanang ato makaigsunan nga dili mo join sa atong Zoom nga ato sa lain, please encourage ninyo nga ayaw didto aron mo magsimba ta together, kay dili na mosugot ang Ginoo nga adto kas lain, kay katong lain di na approve sa Ginoo, no? So muna tabangi ko og encourage sa mga nahibaw-an ninyo, mga kaigsunan ninyo, mga friends ninyo, sila nga dili mo simba sa ato, tuan mo sa lain, no? Because useless na siya, it will not help us, no? So muna ako ingon dire, no? Sa panahon nga gisunog sa Ginoo ang sa Sodom at Gomorrah, ni bargain si Abraham gikan sa 50 nga 45, 40, 30, 20, 10. Muna ako lang diretso lang ko sa 10. Unsay tubag sa ingon ni Abraham, "Oh, do not let the Lord be angry if I speak just once more." Gamay last bargain na lang. So, suppose do na ray 10 nga naa ng syudara, kanang mga syudara. Ang tubag sa Ginoo, "For the sake of the 10, I will not destroy it." So nganong na-destroy man ang katong Sodom and Gomorrah? We know nga upat ra gani to ni gawas, nga tulo ra gini succeed. So wag gabot og 10. Na ang Ginoo na makak ba? Na kung nakakita siya 10 dito di niya i-destroy? I'm sure wa mamakak Ginoo. So nakita nato nga dunay certain numbers nga gusto makita sa Ginoo. So mo na nga I hope atong ato encourage ang mga katawhan mo adto sa Ginoo, ato i-persuade sila, and ito encourage sila mo remain faithful. Ayaw mo kumpiyansa nga daghang Christians nagsimba karon, because not all of them are real Christians in the eyes of God. Dili sila tanan na ay Dios sa mata sa Ginoo, no? So mo na nga maningkamot ta, no? Because kini nga tong hopeless situation karon can be we can find hope in God, no? We can find hope in God kana kung manglihok lang kita. Pero kung wa kita buhaton, we still go with the old way of life nato, no? Wala tay panahon sa Ginoo, kana we will suffer for quite some time, no? So we know nga way mahitabo sa kilibutan without God's permission. So kung hitabo ni siya, there must be a reason. So dunay mga duha ka possibility. Una, this is God's conduct mismo. Siya naghimo ani. Ikaduha, kung arita sa ubang pagtuo nga man-made ni siya, then why did God allow it? Okay? So gi-allow niya because of the situation. Now, sa ato nakita kanina, unsa mang situation nga naay mga ingani nga butanga, kung mga tao wa na mo ila Ginoo.
Ang mga tao mosupak sa Ginoo. Ang mga tao dili motuman sa pulong sa Ginoo. So mo na siya nga we can see the picture of what we are in now. We are in a hopeless situation kung atong hinanaon. But as Christians, we have hope in God. I hope we will spread the hope to others, no? And I hope ato siyang again, una, mutuo tas Ginoo, musalig tas Ginoo. Ikaduha, atong sundon yang pulong, no? Diligently. Dili kay kung naalag tay time. Ikaduha, ay katulo, atong danihon ang ubang tao nga moila Ginoo. Bisan pa katon ila na Ginoo na nasa laing sayop nga mapagtulunan ato po silang agdahon. And then once na naabot na sila sa church, no, sa iyang kingdom sa Ginoo, let's encourage them to remain faithful. Kay kung mawagtang po sila, naggamay gyapon ang number. So I hope mga kingsunan, atong natin nakuha kini atong leksyon karong buntaga, inaot ang God magpanalangin kanato. So atong arita sa introspection. So una, have faith in God. So natay pangutana nga atong pangutana ng kagalingon. Nagasalig ba ta sa Ginoo sa mga panahon nga seemingly hopeless na, muragwa na hope, or we just live in fear hopelessly? No? Usahay mo na metabo. Sige na lang tagkahadlok. Muragwa na Ginoo paglaon. So I hope we trust in God, we have faith in God para dili ta mag-live in fear hopelessly. Again, obey the words of God. No? Do we diligently, sa ako nag-emphasize, diligently follow the words of God. In full. No? Pwede fully. No? Nani siya fully. Or we only follow what we like. No? Daghana sa denominations. They will only follow what they like. They will exclude verses, labi na katong maghisgot og unsaon pagluwas sa tao, kanus sa maluwas ang tao before or after something. Ilan na silang likayan because they want to follow what they like. No? Mo ingon ni Pablo, they have itching ears nga dili ganahan kuno maminaw. They want teachers that will teach them what they want. So ingon ana ba? So I hope we diligently follow the words of God. Then we have to persuade the people to come to God. Unsa may atong ginabuhat doon? Do we eagerly bring people into God's kingdom or we just don't care? No? So atong una-una, atong pangutanon atong kagalingon. That's why this is called introspection. No? Atong we look inside us kung mao ba gini atong nabuhat karong panahon na. Then encourage the people to remain faithful to God. Do we actively encourage people to remain faithful to, or we do nothing at all? So I hope mga kaigsunan, ato ni siyang atong paningkamutan, no? Aron kita malinkawas aning hopeless nga situation. So I hope we find hope in God in this hopeless situation. Daghang salamat sa tanan nga napamina karon. Hinaot nga imong kana siyang ato to nasa ang mga pulong natong atong i-share karong buntaga.